How many naman you still believe sa supernatural life? Come on. Naniniwala po tayo. Amen. Now, last week, diniscuss ko po yung importance because majority of the people forget itong truth pong ito. Huwag niyong kalimutan to, no? Merong physical aspect ng life nyo. Physical. Sa physical, dito niyo po makikita yung mga natural things. And you will realize that every physical and natural has limitation. Yan po yung problema ng physical at ng natural. Not every people believe na merong spiritual dimensions. Na sa spiritual dimension, nandiyan po yung tinatawag po nating unlimited resources coming from the Lord. So, bakit, Pastor, may naniniwala lang sa physical at hindi naniniwala sa spiritual realms? Well, sinabi po ng 1 Corinthians 2:14, sinare ko po ito last week, let me read that. Sabi po dito, the person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God. Napansin nyo? Yung tao daw na walang Espiritu, hindi niya ina-accept yung mga bagay na galing sa Espiritu. Kasi nga, wala siyang Espiritu, walang Spirit ni Lord, so wala siyang, hindi niya naintindihan yung mga bagay doon. Parang sinasabi, yung mga taong walang Spirit ni Lord, puro natural lang. Pag pinag-usapan yung mga spiritual matters, sabi nila dito, no? But consider them foolishness. Maraming tao, pag pinag-uusapan po yung patungkol sa spiritual matters, akala nila foolishness. For example, sabihan mo, dapat nagbabasa ka ng Bible. Yung pagbabasa ng Bible, hindi physical yan, spiritual activity yan eh. Pagtatawanan ka pag nagbabasa ka ng Bible. Pag nagpupunta ka sa church, anything that is coming from the Spirit, pinagtatawanan tayo. Naranasan niyo na bang pagtawanan dahil nagbabasa ka ng Bible? Yung nasapunta ako ng cell group, pagtatawanan ka, no? Well, wag ko kayong magtataka bakit nagtatawa yung mga taong ito patungkol bawa. Pastor, may nagpipreach. Pagtatawanan nila yan. Topic niyan, patungkol sa Panginoon, pagtatawanan yan. Lalo na pag tinapik mo, tithes and offering, lalong magtatawa yan. Kasi tingin nila dyan, foolishness. Naintindihan ko lang po kasi yung mga tao yun, nasa Bible yun eh. Sinabi na ng Bible sa atin, kaya hindi na ako nagtataka. Ano sabi namang Bible tungkol sa mga tao na yun? Ayan, no? The person without the Spirit. Kaya delikado yung wala kang Spirit ni Lord eh. Pag wala yung Spirit na yon, ano sabi ng Bible? Does not accept the things that comes from the Spirit. Pero mga bagay na galing sa Diyos, hindi nila ma-accept. But, sabi po ng Bible, consider them foolishness. They cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. So, merong physical, merong spiritual. Okay? Ang mga realities nyo, hindi lang puro physical. Meron pong spiritual. Now, tingnan niyo po ito. Kaya kami mga pastor, tinuturo namin sa inyo yung other side ng life. Na hindi tayo puro physical. Meron din tayong spiritual. No? Ang spiritual po, dyan po yung dimension na kumikilos ang Panginoon. Now, siguro kaya hindi naniniwala ang mga tao sa spiritual kasi nga hindi nila nakikita. While ang physical, visibly nakikita mo. So normal na maintindihan ko na pag mga physical naintindihan nila. Pero pag spiritual, hindi mo kasi nakikita eh. Kaya sinasabi ko po sa maraming mga tao, hindi porkit hindi mo nakikita, hindi reality. Halimbawa, buksan mo yung electric fan. Magpapansin ka, nagpapahangin ka eh. Nakikita mo ba yung hangin? Hindi mo naman nakikita yung hangin, pero may hangin. Sagot. Meron, wala? Meron, pero nakikita mo? Hindi. Alam ko naman sabihin mo, hindi totoo yung pinagsasabi mo. It's foolishness. Bakit? Hindi ko nakikita yung hangin. Hindi, meron ito. Hindi ko nakikita. Hindi, lumapit gali ka. Kasi po, may mga bagay na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Amen. Ang Diyos ay parang ganyan. Sinrito yung hindi mo nakikita ang Diyos, pero damang-dama mo, merong Diyos. Taas yung kamay. Yung merong Diyos.
Kanina ngayon, nagkakantahan tayo, di ba? Yung pag nagpe-praise and worship ka, yung manifest presence ni Lord na dyan, nararamdaman mo yan. So in short, last week, diniscuss ko po, dapat tanggapin ng isang tao na merong physical at merong spiritual. Halimbawa, nung si Kristo namatay, yung dugo niya naglinis sa ating mga kasalanan. Hindi yung physical yun, spiritual yun. Okay? Binayaran ng aking mga kasalanan. Teka muna, spiritual yun. Spiritual reality yun. So, ang problema ng mga tao, yung mga tinatawag nating natural man, hindi talaga nila ma-accept ang spiritual things. Pero tayong mga Christians, nag-ooperate tayo sa physical at sa spiritual. Now, tingnan nyo to. Ito yun, no? Andito. Gusto kong i-announce sa inyo na ang spiritual is above the natural. Ibig sabihin nun, ang spiritual matters, mas makapangyarihan kaysa sa natural. Natural is the product of the spiritual. It's just the byproduct. Whatever happened in the spiritual, it will happen in the physical. Kaya nga po ganito, pag nag-ooperate ka lang sa natural resources mo, bigyan kita ng example, si Lord one day bibigyan ka ng pangarap. Si Lord, nung binigyan ka ng pangarap, sa isip ng Diyos, ganito, mangarap ka, maniwala ka sa akin, ganyan ang mangyayari sa'yo. Si Lord, babackupan niya yung planong binigay sa'yo, yung dream. Babackupan niya yun. Susupport niya yun para mangyari. Ikaw naman ganito. Tatanggapin mo yung dream. Ang problema sa'yo, binigyan ka ni Lord ng dreams, nakatingin ka lang sa natural. So, sabi mo ganito, totoo kaya yun? Magkakabahay ako? Wala nga akong pansweldo, pangkain nga, kapos bahay pa. So, hindi ka na mangangarap ng bahay kasi nga, ang nakikita mo yung limitations ng natural resources mo. Gusto kong i-announce sa inyo na pag si Lord binigyan ka ng dreams like yung bahay mo, yung sasakyan mo, yung pampaaral ng anak mo, yung magandang pangarap mo na yan, o bawa may dream kang maging cell leaders, mag-change ka yung mga pangarap na yan, back up ni Lord yan. Yung resources, pag binigyan ka niya, nasa kanya din yon. Okay? Ang gagawin mo lang ganito. Pag binigyan ka ni Lord ng dreams, gagamitan mo ng supernatural faith. Kasi po, parang bridge yan eh. Ito yung spirit, ito yung physical. Ang nagdudugtong dyan para umagos, yung supernatural faith mo na ini-express mo. Yan lang po ang dahilan, nagko-connect, yung supernatural faith. Kaya ang Christian, sabi ng Bible, the just shall live by faith. For without faith, we cannot please God. Yan po pinag-asaran last week. So ang supernatural, punong-puno ng resources para ibuhos sa'yo, magawa mo yung dreams na binigay sa'yo ni Lord. Ready na yon. Sa natural, maniniwala ka, magre-release ka ng faith supernaturally, then slide down lahat ng resources mo. So hindi mo tinitingnan yung limitation mo. Wala akong pinag-aralan, anak lang ako mahirap. Yung iba kasi mga Pilipino, lalo na mga Kristiyanong Pilipino, pag nahihirapan na, nagko-complain. Dapat pag nahihirapan, nananampalataya. Tama po ba? Okay, bago ako magtuloy. Sino sa inyo, nadama mo, binigyan ka ng pangarap ng Diyos? Taas yung kamay mo. Binigyan ka ng pangarap. Isa sa mga pangarap dyan, let me be practical, no? Isa sa pangarap na binigay sa atin ng Panginoon, yung magkaroon tayo ng mga sarili natin tahanan. Walang masama yan, kalooban ng Panginoon yan. Yung mapag-aral mong yung mga anak, magkaroon ko ng magandang buhay, kapilang ng iyong pamilya, pangarap ng Diyos sa'yo yan. Yan talaga gusto ni Lord sa'yo. Kaya lang, iba sa inyo, Pastor, hindi pa ako nag-aral, malamang hindi na ho yan mangyayari. Well, kung ang resources mo nga nasa natural lang, hindi mangyayari yan. Pero kung meron kang resources na supernatural, baka mabigla ka. Yung imposible, magiging posible. So sa hapong ito, gusto kong ibigay sa inyo yung mga steps of faith, paano mo ini-operate yung iyong pananampalataya para ma-access mo, matap mo yung supernatural resources para suportahan yung dream mo ng ating Panginoon. Sino rito naniniwala pwedeng mapulpil ang pangarap natin? Come on. Sino excited mapulpil ang pangarap?
Alam niyo, ang gusto ko po sa ating Panginoon, ang kanyang mga salita, ang siyang nagpapahiwatig sa atin kung paano natin maunawaan ang buhay pananampalataya. Meron po sa istorya ng Book of Mark chapter 5 ay isa pong istorya ng pananampalataya. Okay? May dala po ba kayong mga Bible? Okay, ito po yung istorya ng pananampalataya. Magsisimula tayo sa Mark chapter 5 verse 25 para makita niyo po to. Ito po yung istorya ng babaeng dinudugo ng 12 taon at siya po ay naka-receive ng kagalingan ng dahil sa kanyang pananampalataya. Tingnan niyo po ang problema. Tingnan muna natin ang problema. A woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Matindi po yung problema niya. 12 years of bleeding. Bakit may problema? She suffered a great deal under the care of many doctors. You see, yung karamdaman niya, marami ng doktor ang tumingin sa kanya. At ang sabi pa nga ng Bible, and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Naniwala siya sa doktor, nagpagamot siya sa doktor, binayaran niya ang doktor, naubos ang pera niya. Pero sabi ng Bible, instead na gumaling siya, lalo siyang lumala. Hala, saan ka naman nakakita nagpapadoktor para lumala? Sino rito gusto mo magpadoktor para lumala? Walang ganon. Pero ito nangyari, habang nagpapagamot, lalong lumalala. Ibig sabihin, walang nangyayari sa kanyang pagpapagamot. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his clothes. Dito po nagsimula ang lahat. Sa verse 27, nagsimula po ang lahat when she heard about Jesus. Nung madinig niya ang Diyos, yun na, simula na, nagkaroon ng pagbago. Nang marinig niya ito, she came up behind him and in the crowd and touched his cloak. Verse 28, because she thought, ito po yung kanyang confession, ito yung kanyang public declaration. If I just touch his clothes, I will be healed. Yan ang kanyang pronouncement, no? Pagdating ng verse 29, sabi po ng Bible, immediately. Come on, say it, immediately. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was free from her suffering. Then verse 30, at once Jesus realized that the power had gone out from him. Alam niyo ibig sabihin yan? Narinig niya, may sumipsip, may nag-suck out ng power sa kanya. Eh, ang ginagawa lang ng babae, mahawakan lang kita, pero na-suck out yung power eh. So this is not just touching the clothes, it is sucking the power. Huh? So, he turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? The people said, you see, the people crowding against you. His disciples answered, and yet you can ask, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. And then the woman, knowing what happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. And then verse 34, and he said to her, ano sabi dyan? Daughter, you're what? Ano daw nagpagaling sa kanya? Your faith has healed you. Oh, teka muna, bakit nasingit yung faith dyan? Ha? Eh kasi po, yung po talaga nagpagaling sa kanya eh. Sabi niya, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering. Malinaw po na yung pananampalataya ng babaeng ito, yun po ang nagbaling sa kanya. Now, basic steps to have supernatural faith. Sulat nyo po ito agad. Ano yung mga basic steps para kayo makaranas po ng supernatural faith? Sulat nyo po ang number 1. You must be willing, katulad ng babaeng itong, dare to believe. Pag sinabi ko pong dare to believe, in the middle of her crisis, she heard about Jesus. She knew nothing, but when he saw the atmosphere of the crowd, she got interested and questioned about who Jesus is. Ano po yung kalagayan ng babae? Meron siyang crisis. Sa kabila ng kanyang crisis, tingnan niyo po ito, no? Nang madinig niya, okay, ang ating Panginoon, she dared to believe. Nakita niya maraming crowd. Bakit maraming tao? Ano yan? Andes, dumating si Jesus. Sino yung Jesus na yan?
Di ba yan yung Jesus na nagpapagaling? Ha? Nagpapagaling ba yan? Nagkaroon siya ng interest. Ang dami ng tao. Parang ano to baka totoong nagpapagaling to. Alam niyo, mahalagang bagay dito, nung marinig niya si Kristo na nagpapagaling, she begin to dare to believe. Now, sino dito narinig nyo na ng Diyos ay nagpapala? Sino dito narinig nyo na ng Diyos ay hindi nagtatangin ng tao? Sino sa inyo nadinig nyo na ang Diyos na to ay mabuti at tumutulong sa mga tao na nangangailangan? Nadinig nyo na ba? You see, yung balita na yun ng may Diyos na tumutulong, yun ang nagsimula, yung sa middle ng kanyang crisis, sa kalagitnaan ng kanyang kahirapan, nag-click sa kanyang mind, mayroon pang mangyayari. I dare to believe. Yan po ginawa niya. How many among you want to dare to believe that something good is going to happen to your family? Come on. Are you willing to dare to believe that your job will fulfill your dreams? Are you willing and daring to believe na makakapag-start ka ng business on your own? Sino rito yung daring na naniniwala na merong Jesus na tutulong sa akin para matupad ang aking mga pangarap? Yan ang kulang sa marami. Hindi daring yung kanilang mga faith. Kasi minsan nakikita lang natin, puro yung ating mga problema, puro yung ating mga crisis. Pero ayaw ho nating maging daring. Pangalawa, dapat po mag-dare to believe. Dapat mag-receive ka ng word. Faith comes from hearing the word of God. Alam niyo po, you have to learn how to listen to the word of God. Because the word of God brings hope. And when you hear the word of God, faith rise up in your life. Alam niyo po, yung faith, yung hope, will always call forth the supernatural power of God. Yan po yung tumatawag sa power ni Lord para bumagsak yung kailangan natin. Pero kung wala kang faith, hindi daring ang faith natin, maniwala po kayo hindi mangyayari. Natuwa ako sa babaeng ito, simula nung madinig niya na may Jesus na nagpapagaling, nagbago yung picture sa kanyang mind. Samantalang kanina ang babaeng ito, she was ready to accept her defeat. She was ready to expect to die. Nagbayad na siya, tumawag na siyang doktor, walang galing. Ang sabi niya, mamamatay na talaga ako. Wala, hindi ko napagtagumpayan. Suddenly, nung marinig niya si Jesus, yung picture sa kanyang mind ay nagbago. You know, I want to tell you, when we begin to allow the Bible and penetrate our mind and our hearts, and you begin to allow God to activate the power of God's Word, it opens the doors of hope. It opens the doors of faith. Suddenly, the picture in your mind that you are defeated, the picture in your mind that you're gonna die, suddenly it will change and you begin to see the picture. If I could only touch his clothes, I will be healed. Nabago yung picture. Ha? Okay, bago kayo nagpunta rito, sino sa inyo ang picture nyo sa buhay nyo? Pabulok, papangit. Naku, patay ako. Ganyan tayo eh. Naku, paano ako mabubuhay? Lit-lit ang sweldo ko. Naku, paano ako Lahat ng picture mo, wala ng pag-asa. Hindi pwede yan. Eh kasi po yung picture mo, mali eh. Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo yung picture mo sa isip mo, ha? Sabi mo, palitan mo yung picture mo. How do you change the picture in your mind? Sabi ko, you have to dare to believe. Your faith comes from hearing the word of God. Number 3, faith can hear the voice of God. Faith can hear the voice of God. You need to learn how to listen to the voice of God. Alam niyo po, para madinig niyo ang voice ng ating Panginoon, you have to spend time in His presence, reading His Word. Ang mga tao nagde-devotion, nananalangin, sila po ang nakakadinig ng voice ng ating Panginoon. You have to learn how to activate your faith so that hope can flourish in your heart. Learn to read and hear the voice of God. Amen? Because you can hear God from whatever situation
circumstances of your life. You can hear God when you are in sickness. You can hear God when you have a family problem. You can hear God when you have financial difficulties. You can hear the voice of God when you are dreaming something for God. The important thing is to hear His voice with clarity in every situations of our life. Kasi po pag naririnig po natin ang voice ni Lord, dyan po na-activate ang ating mga faith. Number 4, you have to visualize success. Huwag yung i-visualize yung mga didisgrasya kayo, papangit buhay niyo, huwag ganun. Sa totoo lang, this woman na binasa natin, wala siyang vision of success or vision of prosperity. Her vision was the vision of failure. Look at the vision in her mind. Tingnan niyo po yung picture ng kanyang mind. Siguro nagpunta siya dun sa salamin and she saw her appearance. 12 years payatot na. 12 years nangangalumata na. 12 years baluktot na ang katawan. Payat na, tuyon-tuyo na, exhausted. She feels she is at the end of the road without any economic options. Naubos na pera ko. Na-try ko na lahat ng doktor. Alam mo, nakikita niya? Walang visualization ng success. Pero nung oras na ito, naiba yung vision niya. Instead of vision of failure, naging vision of success. Alam mo yung katabi mo, hindi magiging mapalad yan. Hindi makakagawa yan. Kasi nga, ang vision niyan, failure eh. Sino sa inyo ang vision mo, success sa buhay mo? Taas. May vision, magiging successful ako. Ha? Alam niyo, minsan, mamisir ka. Naubos na pera ko, hindi pa ako gumagaling. Ganito pa nangyari. Wala na. Iiyak ka na lang eh. Gaganon ang mukha mo. Palitan mo ang vision ng mind mo. Sabi niyong babae, imbis na magmamaktol siya, mag-iiyak, nanampalataya siya. Nabago yung picture, sabi niya, na-imagine ko pag nahawakan ko yung damit niya, gagaling ako. Nag-iba yung picture eh. Na-visualize niya yung success niya. Teka muna, kailan ka huling nag-vision ng success mo? Ha? Tapos yung kamay ng estudyante. Wala kang pera, wala pang tuition fee, walang pambaon, walang pangkain. Pero ini-envision mo, graduation. Magna cum laude ako. Mag-graduate ako. Ganyan ba vision mo? Ha? Sino rito yung nagtatrabaho na? Nagtatrabaho ka na. Pagkuha mo ng sweldo mo, ikaw pala breadwinner. Alam nyo ba, marami dito mga breadwinner. Yung pagkakuha ng sweldo nyo, tumatawag na nanay mo, anak, nakuha mo na ba? Grabe, kinukubra mo, may kubrador sa kabila, oh. Diba? Sino sa inyo nakaranas na nanay mo, inaabangan ng sweldo mo? Ha? Malamang yung nanay mo, tsaka tatay mo, anak, alam mo naman ang kalagayan natin. Ha? Alam mo, pag tinignan mo, sabi mo sa sarili mo, mukhang tatanda na ako. Lagi mo nakikita nanay mo, nakaganon. Sino sa inyo ang vision mo, yung nanay mo? Anak, yung tubig, yung bahay, yung kuryente, yung grocery, yung pampaaral ng kapatid mo, huwag mong kakalimutan. At saka anak. Sino sa inyo naramdaman yun na yan? Yung pag nagigising, hallelujah, napapaganon ka, in Jesus' name. Para kang nakakakita ng multo na gumaganon sa'yo. Kasi nanay mo yun eh. Pero tandaan siya ito mga kapatid. Masama. Sino sa inyo, nabivisualize mo, hindi na yan ang problema natin. Yung tubig, bayad na yan for 1 year. Yung kuryente for 1 year. Yung bahay, huwag na kayo mag-alala dyan. Hindi na yan ang problema. Hindi na yan level ko. Ha? Nay, sige, bayaran nyo na yan. Huwag yun na akong gagambalain dyan. Mag-withdraw na lang kayo ng mag-withdraw. Pwede ba? Sino sa inyo excited? Ganun ang sinasabi niyo sa mga nanay, tatay. Hallelujah. Nay, magkano ba tatay? Magkano ba utang pa ba ninyo para yung bahay niyo mapasa iyo na yan? Magkano pa ba? Bayaran na natin yan para wala na kayong problema. Sino sa inyo gusto nyo gumawa ng gano'n? Alam nyo, dapat nabivisualize nyo yung success nyo. Alam nyo ako, nagsimula din ako sa mahirap. Kaya lang hindi ako nagdo-drawing sa isip ko na ako'y kawawa, mahirap. Hindi. Ang iniisip ko, nakangiti nga ako palagi. Sabi ng asawa ko, ba't ka lagi nakangiti? Kasi may nakikita akong picture, ang ganda eh. Hindi ko iniisip, kawawa naman yung mga anak ko. Pastor lang ang tatay nila. Hindi ako gumaganon. Iniisip ko yung mga anak ko, magaganda, eskwelahan nito. Nako. Yung mga anak ko, lalaki ito, maayos sa mga buhay. Pinipicture ko maganda. Bakit ko pinipicture na maganda? Siyempre, naniniwala ako
Kaya kong itap yung supernatural resources ni Lord dun sa pangarap ko. Hindi ako aasa dito sa physical. Limitado talaga yan eh. Amen. Sino sa inyo nakatali na ang pag-asa mo sa supernatural resources ng Panginoon? Yan ang gusto nyo kong matutunan nyo. Yan ang gusto kong makuha ninyo. Pag ito, nagpupunta kayo dito sa pagsa-service, pero hindi nyo naman nakuha, sayang ang pagpunta mo dito. Kaya nililinaw ko maraming laman ang supernatural resources ni Lord. Gustong-gusto niyang yung mga angel nakahanda nang ibuo sa'yo yon. Wala kang faith. Paano ka maniniwala? Mga nasa isip mo, patay ako. Kawawa naman ako. Ano mo gagawa ko? Puro ko ganyan. Yung negative, yung isip mo. Tong babae na to, biniswalize niya sarili niya. Magiging successful ako. Pag nahawakan ko, gagaling ako. Sino sa inyo nagsasabi, pag ako binless ni Lord, sigurado makakabili ako ng bahay. May ganyan ba kayong isip? Sino sa inyo naniniwala kaya mo sa tulong ng Panginoon? Naku, challenge ko. Tingnan niyo po yung picture ng babae. Biglang nabago. Alam niyo, pagka ang puso niyo, ang isipan niyo, puro negative, sasarado ang pintuan ng pag-asa. If you can only see the chaotic situation of your life. Alam niyo kung bakit ka negative? Demonic attack yun eh. Yung pag ang pinipicture mo sa isip mo, kawawa naman kami, hindi na kami. Pag ganyan po iniisip ninyo, may nagaganap na attack sa life nyo. Alam niyo bakit ko sinasabing ina-attack ni Satan? Satan wants to draw your attention away from God. Yan po kasi gusto na Satan eh. He wants you to focus on your own circumstances. Tapos, so that you could look for logical solution. Gusto ni Satan, makita mo lang yung iyong own circumstances, yung kalagayan mo. At pilitin kanya, tingnan mo lang yung iyong natural resources na available. Then, all your focus will begin to focus on your own circumstances. Tapos po, ulit-ulitin ko, lagi ka na lang nandun sa logical solution na nag-i-exist on your own resources. Then, lagi ka na lang nakapokus sa problem, hindi sa solution. Natural will give you problem. Spiritual will give you solution. Let me repeat that. Natural circumstances will always produce problem. Kasi limitation na indun eh. But when you tap the supernatural resources of God, that's the place of solution. Natural can be the place of problem, but supernatural can be the place of solution. Amen po ba? So dapat i-visualize mo yung success mo kasi meron kang supernatural interventions. Number 5, puntahan niyo po to. We should paint the right picture in our mind. Okay? When she heard, she renewed her mind. Then, she began to paint picture, a healthy picture. Kanina, naiisip niya, payatot siya, kawawa siya, chaotic siya, mamamatay na siya. Pero nung marinig niya si Jesus, naiba yung picture niya sa mind niya. Nakagown na siya, sexy na ulit siya, namamasyal sila ng kanyang mga anak, napangiti. Inaiba yung picture eh. Kasi nga, tama yung naipaint na picture niya kasi na-born yon out of faith that if I could touch the clothes of this Jesus, I will be healed. Imagine mo mga kapatid, in just one moment, immediately in just one moment, the light of hope began to shine upon her life. Ganun katindi yun. She began to think about her health. She began to think about His wholeness. She began to think about her children, her husband. Mababago buhay ko. Why? Because she began to paint the right picture. Sabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo yung picture mo, ha? Sabi sa kanya, abusin mo yung picture mo na yan, ha? Okay? Now, tingnan nyo to. Narinig nyo na yung word, narinig nyo yung voice, na-visualize nyo yung success, nag-picture siya ng right picture, eto na. She began to confess
her miracle. Ito yung pang-anim. Ko-confess mo ngayon yung miracle mo. Hindi pa nangyayari, sinasabi mo na. Mahalaga kasi yung mouth natin, nagko-confess at nagde-declare ng miracle. Ano sabi niya? If only I can touch the garments of Jesus Christ, I will be healed. Confession po yun. You see, after painting the picture in your mind, like your goals, then doing it in faith, we should speak about with confidence as if they have already achieved it. Mga kapatid, ganyan yan eh. Nakita mo picture mo, gagaling ako. A-action ka ngayon. Sasabihin mo, pag gagalingin ako. May tanong ko sa'yo. Kailan mo pinagsabi, dahil naniniwala kang be-bless ka ni Lord, sinabi mo sa nanay mo, meron ka na bang sabi? Nasabi mo na ba ito sa nanay mo, Nay? O bakit? Anak, yung bahay natin, sira. Anak, ang sikip na ng bahay. Kaya mo sinabi, nasabi mo, Nay, halika. Lagi dito, Nay, halika. Huwag ka na mag-alala, ibibili kita ng bagong bahay, ha? Ngayon? Hindi muna ngayon, manampalataya ka. Pero dadating yung bago mong bahay. Dalawa na kayong naniwala. Nag-witness pa siya sa sinasabi mong confession, mangyayari lalo yon. Ha? Nakita mo yung tatay mo, Tay, kumusta ka? Oh, Tay, mainit ba? Kawawa naman yung tatay ko, pawis na pawis, Tay. Halika. Yung bibili kong bagong bahay, naka-aircon. Doon kayo higa. Tanda mo yan ni Tay. Gaganda bahay mo. Ha? Si Ate Jarin yun, na mag-asawa kami, wala kaming bahay eh. Wala kaming sarili. Pero pag kami nag-uusap, sweetheart, yung bibili nating bahay, may aircon, maganda. Sweetheart, yung bibili nating bahay, may magandang garahe. Sinasabi ko sa kanya, sweetheart, yung bahay mo, lalagyan ko ng hot and cold shower. Lahat, binanggit ko sa kanya lahat yon. Alam niyo po, nung nakuha namin ang bahay namin, kung ano yung kino-confess ko, yun ang nangyayari. Kasi nga, yung iba kasi hindi yung marunong gumamit ng confession. Tingnan niyo po to. Buksan niyo po ang talata. Okay? Tingnan niyo po ito. Isaiah 55 verse 11. Tingnan niyo po yung verse na ito. Isaiah verse 11. Sabi po dito ganito. So is my word that goes out from my mouth. Confession yan, ha? Yung sinasabi ni Lord, kino-confess ni Lord. Tingnan niyo po. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and I achieve the purpose for which I sent it. Ano ibig sabihin yan? Pag si Lord daw nagsalita, hindi yun babalik sa kanya nang walang nangyari. I-accomplish nun yung sinabi niya. Si Lord yun. Pastor, si Lord yun. Iba naman ako. Hindi naman ako si Lord eh. Kaya nga, makikinig ka sa Diyos. May sasabihin sa'yo. Pag sinabi sa'yo ni Lord, paniwalaan mo, yun ang sabihin mo. Di parang sinabi na ni Lord yun. Pag sinabi ni Lord, pinaniwalaan mo, pinangako sa'yo, pinaniwalaan mo, sabi dito, pag ako nagsalita, hindi yan babalik sa akin nang walang na-accomplish. Ibig sabihin, pag sinabi niya, hindi yan mababali, magaganap yan. Because sinabi niya yan. Kaya pwede kong sabihin yung sinabi sa akin. Amen. May anak ako si Odi eh. May kalaro siya. Sabi niya sa akin, Dad, di ba bibili mo ako nung aking iPad? Oh, bili kita ng iPad. Bakit? Pagpunta ko dun sa bibili kita. Lagyan mo ng magandang earphone, ha? Oh, bili kita. Kausap niya yung mga kaibigan niya. Gakaroon ako niyan. Yan, ganyan. Ako na ako niyan. Bakit? Bibigay sa akin ng daddy ko. Makikita niyo, bibigay sa akin ng daddy ko. Bakit niya sinabing very confident yung kanyang confession? Kasi sinabi ng daddy niya. Wala naman siya pambili. Pero dahil sinabi ng daddy niya, sinabi niya. Nung sinabi niya, one day naglakad siya, naka-earphone na siya. May dalada siyang iPad. Sabi niya, Uy, Odi, nabili mo na yung iPad? Sabi ko sa inyo, bibili ako ng daddy ko eh. Kasi, kinonfess niya eh, no? Di ba? Tayo ganyan. Sasabihin mo sa Panginoon, kailangan ko ng bahay eh. Lord, thank you sa bahay. Lord, kailangan ko ng sasakyan eh. Yung mga disciple ko,
Bigyan mo ako, Lord, yung SUV, yung kaya 12. Kasi may disciple ako, 12, Lord eh. Eh yung sasakyan, kailangan ko yan. Hindi naman para sa sarili ko eh. Gusto kong gamitin para sa gawain mo. Yes, Lord. Eh, pag sinasabi mo sa mga tao, narinig mo yung voice eh. Pero usapan lang ha. Pag hindi naman sinasabi ni Lord na meron, huwag ka magsasalita. Yung iba naman kasi kahit wala sinasabi si Lord, alam mo, magkakaroon ako, magiging astronaut ako, makakabili ako ng spaceship, anong tsaka submarino. Sabi mo, wala naman sinasabi si Lord ng ganyan eh. Extreme yun eh. Sasabihin mo yung mga kalooban ng Panginoon. Ha? Alam mo, mapapangasawa ko, yung si Cinderella, yung pinagsasabi mo. Hindi totoo yun eh. Ano lang yun? Fantasya lang yun. Ha? Ako yung the beast, yung beauty. Wala yun. Sabihin mo yung mga realidad. Kalooban ba ni Lord na magkabahay kayo? Kalooban ba ni Lord na magkaroon kayo sa sasakyan? Kalooban ba ni Lord na magkaroon kayo ng pera pambayad sa mga pag-aaral ng inyong mga anak? Kalooban ni Lord na makapag-asawa ka? Sabi mo sa katabi mo, kung binata't dalaga ka, sabi mo sa kanya, alam mo, bibigyan ako ni Lord ng napakabuting tao. Gwapo ba? Gwapo. Napakabait. Amen? Gwapo ba? Gwapo. Napakabuti. Kaya nga, ano sabi ng Bible? Balikan natin ang Isaiah. So is my word that goes out from my mouth. I will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent. Alam niyo po, si Thomas Edison, tumatawag siya ng press conference to present to them yung new invention niya. Sasabihin niya, may inventohin ako, maganda, bago to. Magpe-press conference. Then he began to describe his invention with clarity that he always awakened the curiosity of the people. And then after that, he convinced the people, and the people believes him. He confessed his project. He ran back to his laboratory to turn it into reality. Why? Because Thomas Edison knew the importance of bearing witness and then to work hard for the confessed goals. Lahat po tayo, we should have ambitious goals that imply an effort of faith. Goals that goes beyond logic and natural. Ganyan naman gawin yung goals. Yung hindi kayang isipin, pero yun iniisip mo. Our goals should be conquered in the world of faith. Our goals needed the intervention of God, and the Lord will activate even His angels in order to help us to accomplish what we confess. What we say will determine the movement of the heavenly realm. Mag-move po ang supernatural, ang heavenlies, in favor for those people who believe on God. Na-imagine nyo ba yung naiisip ninyo ngayon? Move lahat ng heavenly being. Lahat ng natural resources, mag-move yun. Because may nakita silang isang nag-i-envision, merong faith, nagpo-pronounce, nagko-confess ng pagpapalang iyan. Mga kapatid, bago ako mag-close, gusto ko pong sabihin ito, it's time na ang goal natin, dinideclare natin, kino-confess natin. Yung bahay, i-declare nyo na yan. Yung sasakyan mo, i-declare mo na yan, i-pronounce mo yan. Yung magandang trabaho, malaking sweldo, i-pronounce mo na yan. Kung cell leader ka, i-pronounce mo na kaagad. By the month of July, makukomplete na 12 ko. By the end of the year, magpo-form na ako ng 144. Dapat pinopronounce nyo na, dinideclare nyo na yan. Because, again, when the word leaves the mouth of a man with faith, it never returns until the purpose for which it was sent has been completed. Get ready. The army of heaven is going to work for you. Motivate yourself to dream big dreams. Begin to elaborate your faith elaborate your goals in the dimension of faith. Always receive the impartation of the Word of God.
begin to declare your faith. Maggawa kayo ng goals nyo. Sabihin mo sarili mo, at the age of 28, magkakaroon ako ng bahay. At the age of 25, magkakaroon ako ng kotse. At the age of 30, magiging multi-millionaire ako. Goals mo yun eh. Are you listening? And then because you believe that, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, faith without works. I know, Lord, hindi mangyayari ito. Panginoon, patalinuhin mo po ako. Lahat po ng pangarap ko gusto kong mangyari. Gusto ko pong makatulong sa mga magulang ko. Maging blessing po ako. Lord, I believe na itong mga goal kong ito masyadong malaki. But hindi po ako natatakot dahil nandiyan ka, bukas ang supernatural resources. Lord, today, I keep on believing on your word. I keep on seeing the picture in my mind, Lord. Magiging multimillionaire ako, Lord. Makakatulong ako ng marami sa mga tao. Naku, mga kapatid, ito yung kulang sa maraming Kristiyano. Lahat na lang ng picture sa isip natin kapahamakan, pampapangit ng buhay. Bakit di kayo mag-picture ng maganda? I-confess yung inyong mga goals. I-visualize nyo sa inyong heart, mag-picture na kayo. Ha? Huwag mo sabihin, gusto ko ng 1,000 nagsasalita ka, pero sa puso mo 10 lang. Huwag ganun. Dapat po matutunan nyo po. Yung vision mo nakalik sa confession. At ang confession mo, expression yan. Na na-conquer mo na ang lahat sa spirit. Lagi kong sasabihin sa inyo, if you can conquer your dreams in the spirit, magmamanifest sa physical yan. Alam niyo kung bakit? I will tell you this truth. The Lord will always move angels in heaven to help you to fulfill your goals. He will help you to run and turn those declared goals into reality. Mga kapatid, katulad ng babae, mag-act kayo boldly. Maging daring yung faith ninyo. Amen. Yung babaeng ito, he believed, he visualized, and he begin to confess. And now, it's time to go to work. Nilapitan niya. Her act is the product of her faith. May hindrances ba? Meron. Marami ba mga taong maharang? Meron. Ito yung gusto ko. Ang faith po kasi, ino-overcome ang mga obstacle. Magpapayaman ka, may maraming hadlang. Ang pantapat mo sa mga hadlang ng pampayaman sa buhay mo ay ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Baka magtaka ka, bigla kang bibigyan ng talino ng Diyos. Yung ibang negosyante, hindi nila magawa, ikaw magagawa mo. Bakit? You gain wisdom from above. Alam niyo, sa totoo lang, not everyone is motivated to overcome the obstacle. In fact, many develop an attitude of complaining. Pag nagkakaroon ng problem sa kanilang dreams, ayaw na nilang lumaban. Because the attitude is to make complain. Ayaw nilang i-overcome. But I'd like to encourage you, never ever think that you are not important to God. Iba kasi nalulungkot na eh. Hindi naman ako mahalaga kay Lord. Tingin ko, nakalimutan ako ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo nga sa Kanya, you are important to God. Sabi mo sa Kanya, sige ba? Para ma-encourage mo yung katabi mo, you are important to God. Sabi mo sa katabi mo, isa pa, God has not forgotten you. Sabi mo sa Kanya. Sino po tinatanggap yung salita na yan na hindi ka nakakalimutan ng Panginoon? Ikaw ay importante sa Diyos. Amen? Lahat tayo bibigyan ni Lord. Hindi lang yung iba dyan. Alam naman yung iba, alam naman sa kanila, puro pork chop, ikaw ketchup. Diba? Ano to? Sila, fish fillet, ikaw fish ball. Ano yan? Hindi pwede yan. Sila, tricycle, ikaw kotse. Huwag naman. Sininiwala, you are important to God. Amen? And because you are important to God, it is because God never forgotten you. Hallelujah. Kaya yung babaeng ito, very determined eh. Ang nagusto ko sa kanya, meron siyang tamang thought process. Ano nangyari nung meron siyang obstacle? Tingnan niyo to. Nung siya'y may harang, may obstacle, ang obstacle niya, maraming tao, paano siya makakalapit? Pagod na pagod siya, mahinang-mahina. 12 taon nang may sakit. Paano siya makasiksik? You know? Dahil lang sa pananampalataya. Alam niyo ang faith? It made her way. Faith makes her extend her hand. Faith makes her touch the edge of his garment. And the Bible said, she got healed immediately. Alam niyo ang faith, mga kapatid, it produces a strong desire
inside of you to take action. Ha? Hallelujah. Nung binili po namin yung bahay namin mag-asawa, hindi ko malaman kung saan nakukuha ng pambayad. So ito, ang mahal pala nito, paano ito babayaran? But my faith produced so much desire inside of me that it takes me to take some action. Doon ko nakita. My faith begins to find its way to fulfill what I have promised to pay. Yung faith ko, sinet ako sa high. Hindi ko nakikita yung mga hindrances. Nakikita ko lang yung solution. At alam niyo po, yung faith ko, dinala ako doon sa presence ng Panginoon. Not just to touch Jesus, but to extract the power of Jesus. Naku po, iba po nangyari sa buhay ko. Nagkaroon po ako ng parang faith like a child. Alam mo, pag may faith ka like a child, yung kaya mong paniwalaan ng lahat. Yung bawat challenge na conquer ko, after one another. Kung kukwento ko po ang aking buhay, is a life of challenge. Para po kung isang umakyat sa isang maliit mountain, pag-apanik ko, yes, na-conquer ko. Babao na ako. Pagkababa ko sa mountain, akyat ulit ako, sabi ko, ayoko na niya man, mas malaki naman. Pag akyat ko sa malaki, mas mahirap. Tapos sabi ko, wow, thank you Jesus, na-conquer ko. Pagbaba ko, babalik po, no, iba naman, mas malaki ulit, mas malaki. Laging ganoon. Because faith will always find its way for a new challenge. Amen? Tama po ba? Noong unang problema ko, pamasahe. 1988, nagpastor po ako, walang sweldo. Ni pamasahe, wala ako. But I keep on doing the ministry. I believe I can conquer it. Ngayon, ang problema ko ngayon, hindi na po pamasahe. Plane ticket. Naiba. Naiba. Ngayon, yung problema mo, ganyan. One day, magtataka ka, hindi na yan ang problema mo. Pupunta ka sa higher level na problema. Because your faith raise you up, raise you up, raise you up. Sino sa inyo niniwala, you are getting ready for a bigger goals in your life? Come on. Amen? Pwede bang tumayo tayo lahat? Tingnan mo yung katabi mo. Ha? Ang liit-liit yan, pero ang laki-laki ng goals niyan. Amen? Sino niniwala? Ang liit-liit niyan, pero ang laki-laki ng dreams niyan. Ha? Wala yan sa size ng katawan. Nasa size ng pangarap yan. Mga kapatid, sino rito ready magbigay ng picture ngayon sa mind mo? Ha? Sino rito willing buburahin mo yung mga masasamang picture? Kawawa naman ako. Hindi na ako, malamang patay ako. Ops. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo yung isip mo, ha? Sino rito yung magre-receive ng bagong picture, magre-renew ng mind? Nasasabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Magagawa ko to sa tulong ng Panginoon. Nadinig ko ang Diyos. May Panginoon. May supernatural resources. Yeah, whatever circumstance. In fact, I'd like to tell you, some of you are now in a situation that you don't like. Probably you are in a situation na kaka-crisis ka ngayon. And it feels so sad na hindi mo ma-solve ang problem mo. You can solve that problem because the only solution you find is the circumstances mo. Natural lang tinitingnan mo. Why not open your eyes, look up? There is an available supernatural resources for you. Amen? If you connect back to God, your faith, if you connect back to your faith, maniwala po kayo, something may mangyayari. Lahat po ng mga first-timer dito, yan din po ang pangarap ko at prayer sa inyo. Na kayo ay wag lang maniwala sa physical. Meron pong supernatural life. At ang supernatural life na yan, magsisimula po yan sa faith ninyo kay Jesus. Pag kayo lumapit, humingi ng tawad, magkaroon kayo ng isang bagong relasyon sa Diyos. Ha? Hindi natin pinag-uusapan ng religion dito. I will not offer religion to you. If you are a first-timer here, I offer to you Jesus. Because Jesus can birth something in your life. Si Jesus lang ang magre-restore back ng relationship mo sa Lord. Pag na-restore ang relationship mo kay Lord, pag humingi ka ng tawad, yung kasalanan ng hadlang sa'yo, kalaban yung kasalanan mo na yan. Hindi mo makikita yung mga pinapakita ng Diyos sa Spirit. But this afternoon, if you are willing to ask God for forgiveness,
I tell you, something will happen in your life. You will be back in relationship with God. At dahil may relasyon ka sa Diyos, now you can access the supernatural resources in your life. So kung kayo po yung mga first timer na narito, ini-encourage ko po kayo na kayo po yung manalangin from your heart na tanggapin nyo si Jesus. Amen? Kayo namang matagal lang umaten dito sa ating gawain dito sa Dulos, bay, ini-encourage ko kayo, alisin nyo yung mga negative thoughts in your mind. I want you to believe, begin to develop good pictures. Come on. Sino ito excited magbigay ng magandang pictures? Amen? Pwede bang pagpe-pray ko muna sandali ang mga first timer? Tapos, magpo-pronounce tayo. Are you excited? Magde-declare tayo ngayon. Lord, salamat sa mga first timer na namin narito ngayon, Lord. I pray, Lord, mula sa aming mga puso, humingi kami ng tawad sa iyo. Ito po yung opportunity to be here, is the opportunity to submit ourselves to you. Jesus, we believe on the gospel that Jesus died on that cross to redeem us from the power of sin and death. Today, Lord God, the gospel want to redeem us. The gospel want to renew us. And the gospel want to restore us. Today, we believe on the gospel of Jesus Christ. Today, we ask for your forgiveness. And today, Lord God, we make Jesus the Lord of our life. We ask this in Jesus' name. Amen and amen. Pwede bang palakpakan ninyo yung ating mga first timer na narito? Praise the Lord. Now, ito po. Ito yung magandang exciting moment na ngayon. Ready na ba kayo? Sino sa inyo, hindi lang kayo magde-dare ng faith dahil narinig nyo ang supernatural teaching na ngayon? Sino sa inyo narinig nyo ang voice ni Lord sa hapong ito? Something in your heart, merong goal sa heart mo ngayon, like meron kang goal na magkabahay sa ganitong taon, magkaroon ka ng magandang negosyo sa ganitong. Sino sa inyo may dream na gano'n? Come on, let me see those hands. Nagsisimulang ipinapanganak yung dream sa heart mo. Goals. Lahat ng may goals, may pangarap, pumunta sa harapan, ipagpe-pray ko ngayon because God will release supernatural faith in your heart right now. Pumunta kayo sa harapan. Excited? Bawal malungkot. Dapat tumatakbo, masayang masaya. Yung parang may makukuha ka. Hallelujah! Come on! Sige po, lapit po kayo. Ako, excited yung mga kapatid ko. Naubos ang upuan, wala nang nakaupo. Tingnan niyo, wala na. Mukhang lahat nangangaharap sa Dulos for Christ. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Lapit kayo, yan. Wow! Ang ganda ng itsura, parang cross. Makinig kayo mabuti. Yung topic ko ngayong supernatural faith, nilid ako ni Lord talaga dito. One night I was praying, Lord, I wanted to preach to people, Lord God, na it would really change the life. Lord, ayoko mag-preach na walang mangyayari sa mga buhay ng mga taong ito. Alam nyo, as I pray, binigyan ako ni Lord ng topic. And God told me, Oriel, tell the people, I have something for them. But they don't believe me. They don't ask. They don't believe and they don't ask. What they have in their mind is the picture of poverty. They see themselves limited. They see themselves na hindi nila magawa. Because their eyes is always on this world. Yung mga mind nila nakatingin lang doon sa mga bagay sa mundong ito. Teach them na meron akong maipipigay sa kanila. Yun ang iniimpress sa akin ng Lord. Sabi ko, Lord, you mean, mga taga-Dulos, Lord, hindi makita na may supernatural available resources sa'yo? Teach them, Oriel. Yun ang sabi sa akin ng Panginoon. And I want to tell you this. Ready na ang Panginoon ibigay sa'yo. Ang kulang sa'yo, puro picture ng mind mo, puro pa trouble. Nagpa-prophecy ka ng mga may mangyayari sa akin masama. Hindi na ako blah, blah. Ganun ang pinagkagagawa mo sa sarili mo. I want you to do this. Simula ngayon, araw-araw ko magbasa ng Bible, umaga at gabi. Hear the voice of God. Yung mga teaching at preaching, pakinggan mo mabuti, mag-take notes ka. At lahat ng nadidinig mo sa Panginoon, yun na magiging basehan ng iyong pananampalataya. Ha? At sipagan mo. Dahil may laman ang puso mo, may goal na ang puso mo, sipagan mong i-pronounce, i-declare, i-confess
yung gagawin ng Diyos sa'yo. Itindihan niyo ako? Nangarap ka, ha? Huwag kang uuwi dito na walang laman ng puso mo. Meron niyang goals ngayon, may dreams kayo niyan. The Lord, it is the God of heaven who put that dreams in your heart. Ang Diyos, siya naglagay niyan. Hindi yan guni-guni. Diyos yan. Kaya lang yung iba sa atin, parang ang laki naman ng bahay, Lord. Huwag ka nang magtaka, maniwala ka na lang. Ha? Pero imposible to. Yun na nga eh. Talagang ganun expert si Lord sa mga imposible. Huwag ka na magtaka kung imposible. Ako nga nagtaka eh. Kaya ko bang bumili ng bahay ng milyon-milyon nang wala naman akong pera? Hindi naman ako sinuswerduhan ng dulos ng place na malaki. Pero meron akong resources. Ha? Alam niyo po, kung alam niyo lang yung pangarap ko, kami mag-asawa nangangarap. No? Bata pa lang ako, nangangarap na ako eh. Pero alam ko, ang pangarap na yun, si Lord ang naglagay sa akin. Alam niyo ba, may pangarap ako ng magandang bahay. Grabe, binigay sa akin na Lord yung pangarap. Pero isang surprising pangarap ko, yung kotse. Sino sa inyo may pangarap na magka-kotse? Ha? Yung kahit bulok, pwede na, no? Di ba? Hindi ako ganyan. Ang pangarap ko, Lord, nung bata kasi ako, pag nakakakita ko ng mga picture na kotse, nambubulaga yung mata ko. Kanda nito. Ginagawa ko, nagpapapicture ako sa mga kotse, iniipon ko yung mga picture. Kasi yung mga kapatid ko sabi sa akin, ano ba itong kwarto na to? Puro lang picture ng kotse mo. Sabi ko, one day, magkakakotse ako ganyan. Sinasabi ko palagi. Hindi pa ako Christian, pero sinasabi ko na. Parang ito, bagay sa akin. Ito maganda ng kotse na to. Minsan, may mga motorcycle na magaganda. Wala dito niya sa Pilipinas, sa Amerika lang yan. Hindi, one day magkakaroon dito. Alam niyo, to tell you honestly, lahat ng mga picture na nakita ko, na pinapangarap ko, sabi ko, ito, gusto ko to. Alam niyo, one day, binigyan ako ni Lord. Bakit? Eh kasi, siya pala naglagay nun sa puso ko eh. Minsan tayo, parang ang tingin natin kay Lord, killjoy yan. Para siya yung, ay, bilhin mo, huwag yan, masama yan, mayaman, masyado yan. Yung ganun ng Diyos. Bakit ko sinabi? Grabe, tininan ko buhay ng smuggling Lord, gambling Lord, drug Lord. Ba't ang gaganda ng bahay nila? Tama? Yung gambling Lord, smuggling Lord, tsaka drug Lord, gaganda ng kotse. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Paano naman kami mga praise the Lord? Diba? Ito mga yun, masasama yung mga tao. Gaganda ng bahay, gaganda ng kotse. Tapos kami nasayo, kami mga purdoy. Hindi ako papayag nito, Lord. Dapat, mas maayos ang buhay namin dyan. Kasi, ikaw ay minahal namin, pinaglingkuran namin. Sa palagay mo, praise the Lord ka, ganyan lang ang buhay mo. Ha? Tatabihan ka ng mga anak ng mga drug lord. Titingnan ka, ano ka? Praise the Lord ako eh. Drug lord ako, bakit? Sipain ka lang ng mga yon? No. Sino pa niniwala, mas maganda buhay natin sa kanila? Kasi nasa katwiran tayo ng Panginoon. So, sa hapong ito, are you ready for the picture? Ha? Dream yan, ha? Goals yan. And those picture does not comes from man. It comes from the Holy Spirit. Mga kapatid, yung mga dreams nyo ngayon na inahanda ngayon sa oras na ito, Holy Spirit po nagbigay sa iyo niyan. Kaya Holy Spirit, nilagay sa iyo niyan, siya rin na magsusupply ng pangangailangan mo. Forget about the natural situation sa ngayon. Tandaan mo, merong supernatural resources na available para sa iyo. Tama? At pag meron na nun, siya na conclusion mo, ayan, wala nang imposible. Amen. Amen? Wala nang imposible. Why? Nakatap na ang supernatural resources sa life ko. Bakit natap? Dahil sa faith. Dahil sa faith. Ano sabi ng Panginoon sa babae? Woman, your faith has made you whole. My brother and sister, your faith has fulfilled your dream. Yung faith nyo ang gagalaw dyan. Walang problema kay Lord. Ang problema nasa iyo. Meron ka bang enough faith to believe na yung will ni Lord magaganap sa iyo? Why not this afternoon, let's release faith sa ating Panginoon. Amen? Amen?